Oh. Sige, isa pang video. Diba? Isa pa. Natin to. Pabilisan lang. Para hindi naman sabihin na mumuliti ka lang talaga. Daw ang serbisyo ng crime water ng mga Ulit naman. Ang galing ng maraming Caviteños, palpak daw ang serbisyo ng crime water ng mga bidar. Para sa iba, isa itong election issue. Himayin natin. Recently, nagsigawa ng rapid election namin sa mga humibili namin yung mga kandidato sa kandidato ng Cavite, pagkakongresista, pagkamayor, may nag-okay na kandidato sa pagkakonsehal sa Las Piñas. Gusto rin daw yung sila. Ang sabi niya, ang numero unong issue ng mga kababayan niya ay ang kawalan ng tubig. Yung pagmamanage ng prime water, they call it prime water, sorry. Hindi galing sa kawalan yung consentiment. When Rappler held a community chat event para sa mga taga-Cavite sa app namin, reklamo din nila kung paano nilang tinutulong tubig for most of the days na tinitirahan nila. Hanggang ngayon po, mas wala na kita lang kami. Almost majority po ng houses po dito, hindi water pump na po. Pwede na hindi pumasok ang Prime Water sa isang joint venture agreement with the Dasmariñas Water District. Isa itong public-private partnership. Responsibilidad ng Prime Water na pagandahin ang water supply service para sa mga residente ng Dasmariñas. Kaso nga lang, hindi ganun yung nangyari. Commission ng audit na mismo ang nagsabi. Sabi sa 2023 report ng COA, ang daming joint venture agreement violations ng Dasmariñas Water District at ng Prime Water. Hindi rin daw nilink ng joint venture ang objectives ito. Nako. So, paano to? Bibi Sara, pamumuliti ka ba to? Hindi ba dapat talagang tapikin na ang prime water sa pamamagitan ng malalimang pag-iimbestiga? Sa development plan, mataas ang revenue water. Marahil, poorly managed ang water utility. Sa Cavite, hindi lamang sa Dasmariñas may kita ang prime water. Ito na rin ang nag-operate ang water district. Okay, wait lang ha. Hindi lamang sa Dasmariñas may kita ang prime water. Ito na rin ang nag-operate ang water district sa Silang, sa Tresma. Naku, dami. Dasmariñas, Silang, Tresma, Tagaytay. Tres at Tagaytay for more than half a decade now. Lahat sila incidentally. Cavite pa pinag-usap natin mga kaklir ha. Wala yung sinasabi kanina sa Pangasinan. Wala yung sa Bohol. Tama? Bohol pa yung sabi kanina, Bacolod. Wala pa yung sa Pangasinan, Bacolod, Laguna, Bulacan. Cavite pa lang to ha. So, ano na nakikita dito mga kaklir? We found good business in the province under the Duterte administration. Uy, ulit. Hindi ako nagsabi ito mga kaklir. Please lang ha. Water district sa Silang, sa Tresma, Tres at Tagaytay for more than half a decade now. Last sila incidentally found good business in the province under the Duterte administration. Ako, ano yan? Rappler nagsabi niyan mga kaklir. Naku, Rappler na naman. Yun ang findings mga kaklir. At Bakit ba natin ibulungan ito ngayong panahon ng election? Because access to safe and clean water is a basic human right. Kapag itinitahan mo walang access sa tubig, i-issue siya ng good governance. To be clear, ang water districts na hindi kontrolado ng LGUs, sila ay nasa ilalim ng Local Water Utilities Administration. Pinaalalahanan na rin ng DILG dati ang mga mayor na huwag makialam sa operasyon ng water districts. That said, mayors can still appoint water district board directors and city councils can pass non-binding resolutions to put pressure on water districts to move every job. Nationally, the question of how a water utility firm that has been flagged numerous times by state auditors continues to bad government politics. kasi hindi ba dapat to? Ano to? Pag i-imbestiga dito, talagang pamumuliti ka? Bibi Sara. It's a conversation about the leaders who are an integral part of today's politics. Sila ang may-ari ng prime water at yung kalidad ng servisyo ng kumpanya ay hindi iwasang maitakip sa kandidatura ng mga tumatakbo mula sa kanilang pamilya, including Congresswoman Camille, who is running for senator. It's a determination. Uy, pati po si ano ha, tandaan. Nangangampanya, tumatakbong pagkakongresista, itong si Cynthia Villar sa Las Piñas. As whether people suffering from water interruptions would reflect their choices when they cast their ballots. Nako, sige yun na mga kaklir ha. At least nakita natin. Kung kayo sa mga napapanood nyo, na nagmamarunong, na feeling marunong, tapos puro fake news. Yung opinion, galing sa mga twisted facts. Diba? Kaya nga sila tinawag ng fake news peddlers eh. Diba? Kaya sila tinatawag ng fake news. Put it in bad light. Parang toxic. Toxic sila. Back from last year, can they bounce back here in game 2? Meanwhile, the Knicks won 51.
or